Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 706, Underground Current. Si Duan Wuya ay nasa Imperial City na nakaupo sa isang redwood na upuan at may hawak na panulat na parang may sinusulat siya. Iyong kamahalan. Sabi ng kung sino sa sandaling iyon habang nakayuko pero hindi pa pumapasok sa kwarto. Ang pangalawang prinsipe ay mukhang kalmado, walang pakialam at matahimik, ngunit si Nanshan, bilang katulong ng pangalawang prinsipe, alam na si Duan Wuya ay hindi na katulad ng dati. Siya ay nagbago at naging lubhang maimpluwensya, ngunit mayroon pa rin siyang maganda at palakaibigang ngiti sa kanyang mukha. Nanshan, sabi ni Duan Wuya na tumatango. Tumiti siya ng malumanay at sinabi, "Ano ang nagdala sa iyo dito? Sabihin mo sa akin." "Sige." Magalang na sabi ni Nanshan. Naglakad siya pasulong at pumasok sa palasyo. Maingat siyang naglalakad. "Nanshan, sabihin mo sa akin." Sabi ni Duan Wuya nang makita niyang nananatiling tahimik si Nanshan. Kamahalan, bumalik si Duan Wu daw kasama ang ilang malalakas na cultivator ng Jade Heaven. Si Duan Renhuang, isang malakas na cultivator ng pamilyang Dashu at ilang iba pa ay pumunta para personal siyang batiin. Mahinang sabi ni Nanshan. Bahagyang ibinaba ni Duan Wuya ang kanyang ulo, kumikislap ang kanyang mga mata. Si Duan Wu daw ay bumalik. Bukod dito, ang kasal ni Linfang ay nakaplano para sa kalahating buwan mula ngayon. Sabi ni Nanshan. Si Duan Wuya ay nakangiti ng walang pakialam. Makalipas ang kalahating buwan, marunong siyang pumili ng date. Sabi ni Duan Wuya na may partikular na masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Gawin natin ang plano ng mas maaga. Roger, kamahalan. Sabi ni Nanshan na tumatango. Dahan-dahan siyang naglakad pa atras nang hindi lumingon. Muli siyang yumuko sa harap ni Duan Wuya. Pagkalabas lamang niya ng palasyo ay tumalikod na siya. Si Nanshan ay nagbago mula sa dati. Siya ay matalino at alam kung ano ang kailangan niyang gawin upang umangkop sa iba't ibang mga sitwasyon. Pagkaalis ni Nanshan, ngumiti si Duan Wuya sa masamang paraan sa mahabang panahon. Tapos sabi niya, "Tatay, binigyan mo ng privilege ang kuya ko, siya ang pinili mo at hindi ako. Akala mo naman mas malakas siya sa akin. Ipapakita ko sa iyo na mali ka." Si Duan Wu daw ang napili ngunit si Duan Wuya ay galit na hindi siya iyon. Hindi pinili ni Duan Renhuang si Duan Wuya. Ang pagpili ni Duan Renhuang ay napakahalaga kay Duan Wu daw at Duan Wuya buhay, at maimpluwensyahan ang kanilang mga kapalaran. Ang isa ay labis na agresibo at marahas habang ang isa ay tahimik na nagdurusa ngunit matatag na nagpa siya na makaganti. Bumalik si Linfang sa Yunhai Sect at inayos ang ilang bagay. Pagkatapos ay kinonsulta niya sina Mr. Wu at Mr. Chi sa isang alchemy room. Bago lipulin ang Yuklan at ang One Shou Sect, sinabi na ni Linfang kay Mr. Chi at Mr. Wu kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi niya sa kanila na gumawa ng 500 Zuan level na table task na may katamtamang kalidad upang matulungan ang mga cultivator ng Ling Chi layer na makalusot sa Zuan Chi layer, lalo na iyong mga nakalusot na sa pinakatuktok ng Ling Chi layer. Para sa huli, ang posibilidad na makapasok sa Zuan Chi layer ay magiging mas mataas. Siyempre, ang mga tabletang iyon ay mahirap gawin at ang mga sangkap ay lubhang mahalaga. Matapos lipulin ang Yuklan at ang One Shou Sect, natipon na ni na Mr. Wu at Mr. Chi ang mga sangkap. Ang ilang sangkap ay napakahirap tipunin sa kagubatan kaya nagpunta sila sa mga tindahan upang bilhin ang mga ito, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Nagpunta si Linfang sa Nine Dragons Mountain Chain, at bukod sa pagdomestimate ng ilang mabangis na hayop, nakolekta niya ang ilang bihirang sanga ng Zuan para gumawa ng mga table tasks. Masyadong mahirap kung sinubukan ni Linfang na hanapin ang mga pambihirang sanga na iyon ng mag-isa. Gayunpaman, sa mga hayop na kanyang pinaamo, ang ilan ay madaling mahanap ang mga sanga na iyon. Nandoon ang lahat ng sangkap sa silid ng alchemy. Mr. Wu, Mr. Chi, handa na? Tanong ni Linfang. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang nakakatakot na apoy. Sa isang iglap, ang likido sa makalangit na dragon na sinaunang kaldero ay naligo sa dagat ng apoy. Lumilitaw ang mga tunog mula sa sinaunang dragon cauldron. It was the chant of the dragons, how intriguing. Ilipat, sabi ni Linfang. Pagkatapos ay naglagay sina Mr. Chi at Mr. Wu ng ilang sangkap sa loob ng kaldero at ang tatlong lalaking iyon ay magkasamang nagsimulang gumawa ng mga table tasks. Si Linfang ang pangunahing aktor habang tinutulungan siya ni na Mr. Chi at Mr. Wu. Unti-unti silang naglalagay ng mga sangkap sa loob ng kaldero, isang kaaya-ayang halimuyak ang sumalakay sa kapaligiran ng silid. Nakarelax sina Mr. Chi at Mr. Wu, maasikaso sila kay Linfang. May impresyon pa rin sila na naaapektuhan ng kanilang karangalan. Ang apoy ni Linfang ay lumampas sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang kaluluwa ni Linfang ay napakalakas, kaya niyang kontrolin ang napakaraming bagay gamit ito. Si Linfang ay napakatalino. Nagkatinginan ang dalawang matanda na nakangiti. Nakagawa sila ng tamang desisyon noong sumali sila kay Linfang. Siya ay umuunlad ng napakabilis. Sa hinaharap, magiging mas malakas pa siya. Mayroon na siyang lakas na gumawa ng isang buong elite na hukbo na makapasok sa Zuan Chi layer. Sa hinaharap, matutulungan niya silang maging mas malakas muli. Kasabay nito, naiinip silang makita kung ano ang magiging kinabukasan ni Linfang. Bumalik sa Celestial River, si Linfang ay dating isang maliit na magsasaka.
Noon ay hindi sigurado ang kinabukasan ni Linfeng, hindi sila sigurado na magiging malakas si Linfeng. Naging matagumpay ang paggawa ng mga table task sa antas ng Zuan. Kahit na hindi pa sinubukan ni Linfeng na gumawa ng gayong mga table task, kasama ang kanyang malakas at makapangyarihang kaluluwa at ang kanyang apoy, kasama ang mga alchemical na alaala ng Zun Cultivator, nagawa ni Linfeng na gumawa ng mga table task sa unang pagsubok. Bukod dito, walang nasayang na tableta. Mayroong 500 mga table task sa kaldero. Si Mr. Chi at Mr. Wu ay namangha. Pagkatapos mag-concoct ng mga table task, umalis si Linfeng na mag-isa at tahimik. Iniwan niya ang mga table task sa kanila. Gusto pa rin ni Linfeng na gumawa ng iba pang mga table task, ang Divine Water Pills. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung kakayanin niya ang mga ito. Bumalik si Linfeng sa Love Sickness Forest upang pag-usapan ang tungkol sa kasal, pagkatapos ay pumunta siya sa Celestial Academy No. 1. Si Linfeng ay gumugol ng napakaraming oras sa Celestial Academy No. 1. Siya ay nagpapasalamat ngayon, ngunit hindi siya ang Linfeng na dati niyang naging dati. Alam niya kung sino ang nagtatago sa likod ng Celestial Academy No. 1, kaya mas lalo siyang nawalan ng pakialam dito. Narito si Linfeng. Sabi ng ilang taong nakakilala sa kanya. Gayunpaman, mukhang walang ekspresyon si Linfeng habang naglalakad siya papunta sa teritoryo ng Celestial Academy No. 1. Dumating siya sa Peach Orchard, isang lugar kung saan ilang beses na niyang pinuntahan. Naroon pa rin ang matamis na halimuyak at magandang himig. Dumating na si Linfeng sa harap ng pavilion at umupo. Ang ilang mga dahon at peach petals ay lumulutang sa hangin sa paligid niya. Ipinikit ni Linfeng ang kanyang mga mata at mahinahong nakinig sa melody na tinutugtog ni Yan Yupingsheng. Huminto ang himig at dahan-daang binuksan ni Yan Yupingsheng ang kanyang mga mata. Nakita niyang tumayo si Linfeng at yumuko sa harap niya. Guro, napailing si Yan Yupingsheng na nakangiti at sinabing, Linfeng, naging mas malakas ka kaysa sa akin. Paano mo pa ako matatawag na guro? Ikaw ang aking guro, ako ay iyong estudyante. Walang kinalaman ng lakas dyan, tinulungan mo akong lumaki kaya ikaw ang tunay kong guro. Paano kita makakalimutan dahil naging matatag ako? Tanong ni Linfeng na umiling. Tumiti si Yan Yupingsheng sa banayad at mainit na paraan. Guro, sana makapunta ka sa kasal ko, ikakasal ako kay Zinye. Sabi ni Linfeng na mukhang tuwang-tuwa, nag-abot ng isang liham ng imbitasyon. Guro, ito ay aking karangalan. Pagkatapos ay dahan-daang lumingon si Linfeng. Hindi na kailangang magmakaawa sa isang hindi kapani-paniwalang estudyante. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 707, panganib sa Duanren City. Ang bansa ng Zuyu ay nagpadala ng mga tao sa lahat ng dako upang sabihin sa buong bansa na si Linfeng ay naging pinuno ng Zuyu, at na siya ay ikakasal kay Prinsesa Duan Zinye. Maraming tao ang dumarating sa Imperial City araw-araw. Gusto nilang lahat na makita ang maringal na kasal ng pinuno ng Zuyu. Iyon ay magiging isang maligayang pagdiriwang. Ang mga hotel at restaurant ng Imperial City ay puno ng mga tao. Mas marami pa ang tao ngayon kaysa sa National Genius Competition bago ang Great Competition ni Zuyu. Ang mga nakakita kung gaano nakasisilaw si Linfeng sa Xiangjiang Lake ay bumalik sa Imperial City. Gusto nilang lahat na makita kung gaano kalakas si Linfeng. Ang mga nakaligtaan sa pambansang kompetisyon ay hindi gustong makaligtaan ang pagganap ni Linfeng sa pagkakataong ito, kaya lahat sila ay dumating. Ang kasal ng isang monarko o isang pinuno ay hindi naman isang bagay na talagang kaakit-akit para sa karamihan ng mga tao, ngunit si Linfeng ay namangha sa buong bansa at siya ay nauna sa Great Competition ng Zuyu. Pagkatapos ay ginawad sa kanya ang titulong pinuno ng Zuyu. Para sa maraming tao, iyon ay hindi kapani-paniwala. Maraming samamba at humahanga kay Linfeng, marami ang naghahangad na maging kaibigan si Linfeng at maabot ang mga ulap kasama niya. Maraming tao sa labas ng Imperial City. Lahat sila ay gustong pumasok sa lungsod ngunit kakaunti ang gustong lumabas. Kaya, sa di kalayuan ay may nakabaluti na kabayong tumatakbo ng buong bilis. Ang nakasakay sa kabayong iyon ay nakasuot ng pulang baluti, pula na parang dugo. Ang taong iyon ay tumagos sa lungsod ng buong bilis na parang bagyo. Tumigil ka, sigaw ng isang taong galit na pinipigilan ng taong iyon na makapasok. Bastos ka, sigaw ng kabalyero, ang kanyang sibat ay naging pulang ilaw ng dugo at agad na bumangga sa lalamunan ng gwardya. Ang cavalier ay hindi lumingon sa kanyang pagpasok sa lungsod, walang pakialam sa bantay. Isa itong miyembro ng militar mula sa Duanren City. Akala ng mga tao ay natigilan nang makita nila ang taong iyon. Ano ang nangyayari? Bakit siya nagmamadali sa Imperial City? Hindi tumigil ang GXC Armored Horse na iyon at agad na tumakbo patungo sa Love Sickness Forest. Malinaw na hinahanap ng taong iyon si Linfeng. Linfeng, sabi nung taong nakasakay pa rin sa kanyang kabayo. Pumasok siya sa Love Sickness Forest ngunit tinambangan siya ng ilang silhouette. Sila ay mga babaeng nakaputing damit na malamig na sumisigaw sa kanya. Tumigil ka. Kumaway ang kanilang mga manggas habang hinaharangan nila ang kabayong GXC. Isang nakakatakot na puwersa ang nagpatigil sa nakabaluti na kabayo ng GXC. Boom! Isang nakakatakot na pag-atake ang bumagsak sa katawan ng taong iyon na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Dumudugo ang kanyang ulo, mukhang takot na takot habang sinasabi niya. Hinahanap ko si Linfeng. Anong nangyayari?
Magsalita ka, sabi ng isang babaeng nakaputing damit. Malamig pa rin ang tono ng pananalita niya. Pinapatay ni Namongyu at Lai Yun ang ating mga tropa ng Zuyu. Nagsimula ang isang malaking digmaan. Ang Duanren City ay napapalibutan at ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, ang panganib ay nalalapit. Ilang daang libong tropa ang maaaring mamatay anumang oras. Gusto kong makita si Lin Fang. Ang taong iyon ay napakabilis magsalita, hindi pinapansin ang kanyang mga sugat. Ano ang sinasabi mo? Sabi ng isang boses na gumugulong sa hangin. 2 tao na may bronze mask pagkatapos ay lumitaw sa kanyang harapan. Agad siyang hinawakan ni Hanman at tinanong. Seryoso ka ba? Ito ay isang tunay na digmaan, paano ako magbibiro tungkol dito? Galit na sigaw ng taong iyon. Nanginginig si Hanman, pagkatapos ay binitawan niya ang taong iyon, tumalikod at hinanap si Lin Fang. Ngunit papunta na sa kanila si Lin Fang. Lin Fang, kapatid, ang Duanren City ay nasa panganib. Sabi ni Hanman habang nagngangalit ang mga ngipin. Napakawalan Jia, sina Yumo at Lai Yun ay naglakas loob na salakayin si Zuyu ng magkasama. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon habang naglalakad patungo sa taong iyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Lin Fang, Master, nasa panganib ang Duanren City. Kaagad ka bang nanggaling sa Duanren City? Tanong ni Lin Fang. Talaga. Sagot ng taong iyon na tumango. Bakit hindi mo muna hinanap ang mga Zuyu? Tanong ni Lin Fang. Lin Fang, Master, ang panganib sa Duanren City ay nalalapit na. Maaring mamatay ang mga tropa anumang oras, kailangan mong iligtas sila. Sabi ng taong iyon, napaluhod at nagmamakaawa kay Lin Fang. Pero hindi siya sumagot sa tanong ni Lin Fang. Shut the fuck up, galit na sigaw ni Lin Fang. Nagulat si Hanman, ano ang ginagawa ni Lin Fang? Kailan umatake si Namongyu at Lai Yun? Tanong ni Lin Fang ng napakalakas. Nanginginig ang utak ng taong iyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. 7 araw na ang nakalipas. Sa gulo ng digmaan, agad akong umalis at hinanap ka. Nakakatawa. 7 araw na ang nakalipas, sumugod ka sa Imperial City ngunit paano mo nalaman na bumalik ako sa Zuyu? Malamig na tanong ni Lin Fang. Nanginginig ang taong iyon. Lin Fang, Master, naging pinuno ka ng Zuyu. Alam na ng lahat iyon. Kahit na, pagkatapos mong umalis sa digmaan, paano mo nalaman na ako ay nasa Love Sickness Forest? Galit na tanong muli ni Lin Fang. Ha? Si Hanman at Pu Jun ay natulala. Sa katunayan, hindi iyon naisip ni Hanman at Pu Jun. Bukod dito, sa iyong paglilinang ng Lingchi Layer ay hindi magiging sapat ang 7 araw upang pumunta rito mula sa Duanren City. Kahit basang-basa ka sa dugo hindi ka naman mukhang pagod o nasaktan man lang. Sa tingin mo ba tanga ako? Galit na sigaw ni Lin Fang. Dagdag pa niya, sino ang nagpadala sa iyo dito? Ano ang iyong pakay? Ang taong iyon ay namangha habang nakatitig kay Lin Fang. Nakakatakot na binata. Pinunasan ng taong iyon ang dugo sa mukha at dahan-dahang tumayo. Maniniwala ka sa akin o hindi? Sabi ng taong iyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang punyal sa puso ng taong iyon. Hindi pa handa si Lin Fang. Ang taong iyon ay nakangiti sa kakaiba at masamang paraan habang siya ay bumagsak. Hindi maipaliwanag ni Lin Fang kung bakit naging kalmado ang taong iyon at kung bakit siya nagpakamatay. Ang pinaka-nakakatakot na bagay sa gayong mga tao ay ang kanilang saloobin sa kamatayan, hindi ang kanilang lakas. Ang isang taong hindi natatakot sa kamatayan ay nakakatakot. Lin Fang, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Hanman na dahan-daang naglalakad patungo kay Lin Fang. May kakaibang sensasyon si Hanman, lalo na dahil sa evil smile ng taong iyon. Hindi lang si Hanman ang nakakaramdam ng ganoon, si Lin Fang ay may parehong sensasyon. Parang may nangyayari. Puntahan mo si Tito Ren. Sila ay mga opisyal at malamang na alam kung paano mabilis na makakuha ng balita kay Duanren. Suriin kung ang sinabi niya ay totoo o hindi, ngunit gawin ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Hanman at sinabi. Sige, alis na kami. Si Hanman pagkatapos ay agad na umalis kasama si Po Jun. Ang Yunhai Sect ay hindi masyadong malayo sa Love Sickness Forest, si Hanman ay maaaring pumunta doon ng napakabilis. Pagkaalis nilang dalawa, sumimangot si Lin Fang, mabilis na nalalapit ang petsa ng kasal. Binalak na niyang pumunta sa lungsod ng Duanren pagkatapos ng kasal para makita si Uncle Liu ngunit hindi niya akalain na may kakaibang mangyayari. Inaasahan ni Lin Fang na walang masamang mangyayari sa Duanren City, ngunit si Ren Qingquang at ang iba pa ay tumigil sa komunikasyon sa Duanren City. Bukod dito, parang ang pagkuha ng balita mula sa Duanren City ay mangangailangan ng kahit isang gabi. Binalak ni Lin Fang na pumunta doon ngunit pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga kabayong Chixi sa Imperial City at pumunta sila upang makita si Ren Qingquang sa Yunhai Sect. Alam nila kung gaano kalubha ang sitwasyon nang dumating si Ren Qingquang at ang iba pa. Ang pinuno ay talagang isang opisyal ng Duanren City. General Lin Fang, Opisyal Ren Qingquang. Sabi ng tropa na nakaluhod. Duguan ang mga mata nila at lalong namumula. Tumayo ka at sabihin sa akin ng malinaw kung ano ang nangyari. Galit na sabi ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay nagpang-inag sa kaluluwa ng mga tao. Naging malinaw ang ulo bigla. Roger General. Sabi ng tropa na tumayo.
Sabi ng tila pinuno nila. Malapit nang gumuho ang Duanren City. Si Mo Yu at Lai Yun ay nabaliw. Nakapagtataka, sabay nilang inatake ang Duanren City. Sa isang gabi ang aming mga bantay sa Duanren border ay nawala lahat at iniwan ito ng hukbo patungo sa Duanren City. Ngayon, napalibutan na nila ang Duanren City, walang pwedeng lumabas o pumasok. Malaki ang panganib na pumunta kami rito. Humingi kami ng tulong sa gobyerno ngunit tumanggi sila. Wala silang pakialam sa pagliligtas sa atin, wala silang pakialam sa katotohanang maaaring mawala ang Duanren City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 708, labis na kalungkutan. Si Lin Fang at ang iba ay hindi nakaimik habang patuloy na tumitibok ang kanilang mga puso. Talagang tila naging sakuna ang sitwasyon para sa Duanren City. Ang mga mata ni Lin Fang ay tila malamig sa yelo. Si Lin Fang ay hindi kailanman umasa kay Zhu Yu ng anuman. Noon, si Zhu Yu ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Ilang daang libong tropa ang namatay sa kanilang bayan dahil kay Duan Tian lang. At higit pa doon ay muntik nang mapatay si Liu Kanglan. Si Lin Fang ay nagmadali upang iligtas si Liu Kanglan ngunit mula sa sandaling iyon, alam ni Lin Fang na ang hari ng Zhu Yu ay walang puso. Napakaraming tropa ang namatay ngunit walang nagmamalasakit. Ang mga kumokontrol sa bansa ay tinatrato ang mga tao na parang mga laruan. Para silang mga hayop at kung mamatay man sila, hindi mahalaga. Alam din ni Tio Liu na mula sa simula hanggang sa huli, palagi niyang binibigay ang kanyang makakaya para protektahan ang Duanren City. Ano man ang sitwasyon, nais niyang protektahan ang bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Ang mga sundalo ng Zhu Yu ay nag-alay ng kanilang buhay para protektahan ang kanilang bansa, gayunpaman, walang ginawa si Zhu Yu para protektahan sila. Itinuring nila ang mga taong iyon bilang mga bagay lamang at hinayaan silang mamatay sa gayong kalunos-lunos na mga kalagayan. Ang nagpakamatay ay nakakagulat na nagsasabi ng totoo. Isip ni Lin Fang. Hindi niya maintindihan ang taong iyon, bakit may nagpadala sa kanya kay Lin Fang. Punta tayo sa Duanren City. Sabi ni Lin Fang na tumalon pasulong at nagsimulang umalis. Lin Fang. Sabi ni Ren Qingguang. Malapit na ang kasal mo. Alam ng lahat ang tungkol dito, hindi ka makakapunta. Pupunta ako. Talaga, Lin Fang, hindi ka makakapunta. Hayaan mo kaming pumunta. Sabi ni Fang Yuhan. Hindi ka rin pupunta. Mag-isa akong pupunta, kukuha ako ng mga hayop at mga tropang Chiexi at sapat na iyon. Sa kasalukuyang lakas ng mga tropang Chiexi at sa antas ng Zuan na mga table task na mayroon tayo ngayon, madali nating matatalo ang mga taong iyon mula kay Mo Yu at Lai Yun. Sabi ni Ren Qingguang. Masasabi ni Fang Yuhan mula sa mga mata ni Ren Qingguang na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Napapaligiran ng Duanren City, may nagpadala ng isang tao para hanapin si Lin Fang. Tila may gustong umalis si Lin Fang sa Imperial City. Mayroong dalawang posibilidad. Ang isa ay may gustong pumunta si Lin Fang sa Duanren City kung saan ito ay magiging mapanganib. Ang pangalawa ay kaagad pagkatapos umalis sa Imperial City, isang bagay na mapanganib ang maaaring mangyari kaagad. Sa anumang kaso, ang sitwasyon ay mapanganib, kaya't si Lin Fang ay hindi makapunta kahit saan. Nag-alala si Ren Qingguang, kaya pinigilan niya si Fang Yuhan na sumama sa kanya. Gusto niyang pumuntang mag-isa kasama ang ilang kapatid na Chiexi. Hindi, paano ako hindi sasama? Tanong ni Lei Qingtian. Nag-away silang lahat para pumunta. Bumalik si Little Fang na may dalang napakaraming napakalakas, mabangis na hayop. Kaya kung lumipad kasama nila at makakasunod ang mga tropang Chiexi, sapat na iyon para lumaban. Ilang tao pa ang mawawalan ng silbi. Malapit na ang kasal ni Lin Fang. Kung mangyayari, kaya kung pumunta mag-isa. Giit ni Ren Qingguang. Gusto pa ring mag-usap ni na Fang Yutian at Lei Qingtian ngunit tumingin si Ren Qingguang kay Lin Fang at sinabing, Little Fang, iutos mo lang. Susundin namin ang iyong mga utos. Naghihintay ang Duanren City. Maaaring sumama si Tio Ren sa mga halimaw, kung may mali sabihin sa mga halimaw na umalis. Kung hindi, pupunta si Uncle Fang kasama ang mga tropang Chiexi sa lupa at palibutan sila. Sabi ni Lin Fang. Alam niyang kailangan niyang magmadali kaya agad siyang nagutos. Kasabay nito, hiniling niya sa mga hayop na magtipon sa paligid nila. Ang sitwasyon ay isang emergency, walang oras para sa mga sibilyan. Kinuha ni Ren Qingguang ang ilang cultivator ng Zuan Chi layer at tumalon sa ilang mga hayop. Pagkatapos ay bumangon silang lahat sa hangin. Si Fang Yuhan ay nagtipon ng isang bahagi ng mga tropang Chiexi at umalis kasama nila. Lahat sila ay tumatakbo sa napakalaking kalsada ng buong bilis. Nakapagtataka, ang mga tao ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Uncle Lei, magtayo ka ng isang sistema ng mga espesyal na puwersa ng panaktik upang makausap natin si Uncle Ren, gayon din si Uncle Fang. Kailangan namin ng balita mula sa Duanren City sa pinakamaraming real-time na posible. Sabi ni Lin Fang, pagkaalis ni na Ren Qingguang at Fang Yuhan. Siyempre alam ni Lei Qingtian kung ano ang dapat niyang gawin. Bumuntong hininga si Lin Fang, umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Kahit wala siyang gana, ipinagpatuloy niya ang paghahanda para sa kasal. Naghihintay pa rin sa kanya sina Mengqing at Xinye, anuman ang mangyayari. Sa lumang mundo, ang mga babae ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay, hindi maaaring maging pabaya sa kanila.
Kahit na labis na nag-aalala si Linfang, dahan-dahang lumipas ang oras at hindi pa rin siya nakakalma. Pakiramdam niya ay anumang oras ay maaaring mangyari. Sa isang kisap mata, 5 araw na lang ang natitira bago ang kasal at walang balita mula sa Duanren City. Si Linfang ay nakaupo sa isang kawayan na upuan sa Love Sickness Forest. Lumapit si Mengqing sa kanya na mukhang napakaganda, at umupo sa kandanggan ni Linfang. Nag-aalala ka pa rin ba tungkol sa Duanren City? Tanong ni Mengqing. Tumanggo si Linfang at iniunat ang kanyang mga kamay, pinalibutan ng kanyang mga braso ang baywang ni Mengqing. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting init sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, walang masamang mangyayari. Sabi ni Mengqing, nakangiti sa malumanay na paraan at niyakap si Linfang. Pagkatapos ay humiga siya kay Linfang na nakapatong ang buong katawan sa kanya. Siya ay lubhang kaakit-akit at maakit. Walang masamang iniisip si Linfang sa magandang babaeng iyon na napakalapit sa kanya. At saka, dapat tama si Mengqing, walang pwedeng mangyari. Siguradong ikakasal si Linfang kina Duan Xinye at Mengqing. Ang ganitong uri ng tao ay napakabihirang, palagi siyang umaaliw at sumusuporta sa kanya. Palagi siyang nasa tabi niya, tahimik. Naaalala pa rin ni Linfang kung gaano kahanga-hanga si Mengqing noong gabing iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan noong una silang nagkita. Naaalala pa rin niya ang unang pagkakataon na magkasama silang sumakay sa kabayo. Para itong honeymoon. Naaalala pa rin niya kung paano siya nakita ng bawat lalaki na napakarilag. Naaalala rin niya na labis itong nagdusa dahil sa kanya noong naagnas ang katawan nito ng enerhiya ng yelo at kung paano siya nagdusa mag-isa sa kanyang silid. Ngayon ay mahal na mahal niya ito, sa wakas ay magiging asawa na niya ito. Tuluyan nang natunaw ang yelo sa kanyang katawan. Siya ay nakangiti sa isang maningning na paraan halos lahat ng oras. Walang makakapidya sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kahit na wala silang pangako sa isa't isa, magsasama sila magpakailanman. Palagi nilang pinahahalagahan ang kanilang relasyon. Ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo at hinalikan si Mengqing, na nagpapula sa kanya. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ang babaeng mahal niya. Mainit at matamis ang pakiramdam nito sa kanyang puso. Si Mengqing ay mukhang sobrang nahihiya at namula. Krr. Krr. Nililipad ng hangin ang mga dahon mula sa mga puno ng kawayan. Medyo malamig dahil naramdaman ni Linfang na may bato sa kanyang puso. Biglang kumalat ang ilang tunog sa hangin nang may dumating na ilang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang mga babaeng iyon lang ang makakaistorbo sa kanila. Guro, sigaw ng mga babae. Yumeng nandoon din siya, ang puso ni Linfang ay tumibok ng napakabilis. Magsalita ka, sabi ni Linfang, isang salita lang ang sinabi niya. Guro, si General Liu Kanglan. Pinatay ng mga tao mula sa Moyu. Sabi ng isang babaeng nakaputi. Ang dibdib ni Linfang ay tumatalbog pabalik-balik ng labis na marahas. Napatay si Tio Liu. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Masakit ang pakiramdam nila, para siyang iiyak. Ang napakabait at matapang na general na iyon ay inutang ang kanyang puting buhok kay Zhu Yu na ipinaglaban niya sa buong buhay niya. At ngayon siya ay namatay ng mga kaaway mula kay Moyu. Naaalala pa rin niya ang boses at mukha ni Liu Kanglan. Ang isang mabuting tao ay pinatay. Paano si Uncle Ren at Uncle Fang? Tanong ni Linfang. Agad na namatay si Officer Ren pagdating niya sa Duanren City. Sinabi ni Officer Fang sa kanyang mga tropa na huminto upang protektahan sila, ngunit siya mismo ang namatay kasama ng kanyang mga kapatid. Sabi nung babae. Hindi niya siguro alam ang ibig sabihin ng salitang magkapatid, napakabata pa niya. Pero dahil alam niyang namatay na ang mga iyon, nalungkot din siya. Namatay silang lahat. Natigilan si Linfang. Si Uncle Liu, Uncle Ren at Uncle Fang ay namatay na. Ang mga hindi kapani-paniwalang tao. 2 sa 3 hindi kapani-paniwalang opisyal. Bigla silang namatay kasama ang lahat ng kanilang mga kapatid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 709, Duanren City. At saka, sabi ng babae sa napakababang boses, ibinaba ang kanyang ulo. May gusto siyang sabihin pero ayaw lumabas ng mga salita. Ano na naman? Sabi ni Linfang habang nakatitig sa babaeng iyon. Isinabat nila ang 3 bangkay sa isang pader sa Duanren border at ininsulto si Zhu Yu. Sinabi nila na si Zhu Yu ay walang malakas na cultivator at walang sinuman ang makakapagprotekta sa bansa. Sabi ng dalaga sa mahinang boses. Si Linfang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at isang hibla ng dugo ang damaloy sa kanyang pisngi. Little Fang, may gustong umalis ka sa Imperial City at pumunta sa Duanren City. Sabi ni Yu Menghe. Kahit na hindi pa niya gaanong nakipagpalitan kay Liu Kanglan noong nakaraan, alam niya na ito ay isang bayani at hindi kapani-paniwalang mabait na general. Nalungkot din siya sa pagkamatay nito, hinihiling pa rin niya na siya ay maghihiganti bagaman. Alam ko, sabi ni Linfang na tumatango. Malinaw niyang alam na may gustong umalis sa Imperial City, may nagpadala sa kanya ng peking sundalong Chi-Xi na iyon. At pagkatapos ay pinatay niya ang sarili pagkatapos matuklasan. At saka, ngumiti siya sa masamang paraan. Si Ren Qingquang ay pumunta sa Duanren City kasama ang hindi kapani-paniwalang malalakas na mga hayop ngunit namatay pa rin. Upang magawa iyon, ang isang cultivator ay kailangang maging ikawalong layer ng Zuanqi. Bukod pa rito, sa gayong mga labanan ay palaging may napakalakas na cultivator na dapat pamahalaan.
May nakakaalam na malapit si Lin Fang kay Liu Kanglan at naiintindihan niya ang ugali ni Lin Fang. Kinailangan ni Lin Fang na maghiganti sa mga taong malapit sa kanya at napatay. Marahil ay may mula sa Zuyu na lumahok sa labanang iyon. Zuyu. Bulong ni Lin Fang. Parang katawa-tawa ang lahat, palaging pinoprotektahan ni Liu Kanglan si Zuyu at maaaring may nagplano laban sa kanya sa Zuyu. Lin Fang, pumunta ka na. Nakangiting sabi ni Meng Qing. Si Yu Menghi ay nagulat, tumingin siya kay Meng Qing at sinabi. Meng Qing, ilang araw na lang ang kasal. Mamatay. Ngunit kung umalis si Lin Fang, maaaring may isang tao dito sa Imperial City na naghihintay na umalis siya at patayin tayo. Yu Menghi, kung hindi pumunta si Lin Fang ay pagsisisihan niya ito sa buong buhay niya. Ayokong maghirap siya dahil sa kasal namin. Tsaka makakaapekto ito sa determinasyon niya kung hindi siya pupunta. Maraming beses nang sinabi ni Lin Fang na gusto niyang makapasok sa layer ng Tianqi, kailangan niyang manatili sa kanyang unang intensyon. Sabi ni Meng Qing sa malambot at malumanay na boses. Iminumungkahin niya na kailangan ni Lin Fang na pumunta sa Duanren City. Ang kasal ay hindi ang pinakamahalagang bagay, hindi niya mapigilan si Lin Fang na makinig sa sarili niyang puso. Hinawakan ni Lin Fang si Meng Qing gamit ang kanyang mga kamay, napakalinis niyang tingnan, napaka-inosente at napakaganda. Talagang magmadali ako at babalik. Hintayin mo ako. Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa kanyang ina. Maaari kang pumunta. Sabi ni Yu Menghi na bamantong hininga. Alam niyang tama si Meng Qing, kailangan ni Lin Fang na pumunta sa Duanren City. Salamat ina. Pagkatapos ay bumangon si Lin Fang sa hangin at lumitaw ang kanyang may pakpak na tigre. Tara na, sabi ni Lin Fang na tumalon sa likod ng may pakpak na tigre. Habang umaalis sa kagubatan ng kawayan, nabali niya ang ilang sanga at ilang dahon ng kawayan ang lumipad sa hangin. Malungkot na kanta ang umaalingaw-ngaw sa ulo ni Lin Fang, gusto niyang inumin ang dugo ng mga taong Moyu. Namatay ang general. Wala silang tinubo ang bayan at walang tahanan, bukod sa kalungkutan, ang mga tao sa Duanren City ay walang ibang nararamdaman. Sa Duanren City sa ramparts, naroon si Liu Fei. Siya ay naging isang napakagandang dalaga, siya ay napaka-mature. Gayunpaman, nakasuot siya ng CXC armor at may puting helmet sa kanyang ulo. Nadurog siya, nadurog ang puso niya sa 1,000 piraso. Siya ay desperadong nakatingin sa bangkay ng kanyang ama na nakasabit sa dingding ng Duanren border at pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Miss, tara na at lumaban tayo hanggang kamatayan. Sabi ng isang matandang lalaki sa likod niya. Ang matandang iyon ay sumunod sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. Ang kanyang hindi kapanipaniwalang general ay namatay sa gayong kalunos-lunos na mga pangyayari. Oo, laban tayo hanggang kamatayan miss. Hindi kami takot mamatay. Sabi ng iba ngunit ang kanilang mga salita ay hindi makakaapekto sa puso ni Liu Fei. Marahan lang siyang umiling at sinabing, hindi, walang makakalaban. Pero, miss, tumahimik ka, galit na sigaw ni Liu Fei. Tumigil sa pagsasalita ang matanda. Si Liu Fei ay nasa hustong gulang na ngunit ang general ay namatay na. Kahit na siya ay may napakagandang katawan ng isang babae, wala siyang lakas, ano ang magagawa niya? Alam nilang durog si Liu Fei. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, ang karamihan ay tumingin sa bangkay ng general sa Duanren border at pagkatapos ay bamantong hininga. Hindi na ako makatiis. Galit na sigaw ng isang sundalo. Agad siyang umalis sa Duanren City at tumalon sa direksyon ng Duanren border. Bumalik. Galit na sigaw ni Liu Fei ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, 1,000 palaso ang nagmula kay Duanren border at ibinaon siya. Namatay siya sa isang iglap. Nakadilat pa rin ang mga mata ng sundalo at nakatitig sa katawan ng general. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak habang nakatingin sa tatlong nakasabit na bangkay. May lumabas na dugo at umagos pababa sa lupa. Ang taong iyon ay hindi man lang nakapikit sa kamatayan, hindi siya nagbitiw na talikuran ang kanyang general. Ang kalunos-lunos na tagpong iyon ay lalong nagpagalit sa mga sundalo. Duguan ang kanilang mga mata, kaya tila lalabasan sila ng dugo. Boom boom boom. Biglang kumalat ang ilang mga hagong sa hangin. Ang mga tao sa Duanren City ay natulala. Tumingin sila kay Duanren border at nakita nilang gumagalaw ang ilang tao. Sa paanan ng bundok ay mas maraming tao ang gumagalaw. Pina-address ba ni Mo Yu ang mga tropa nito? Ang mga kabayo ay tumatakbo at ang tatlong bangkay ay ibinaba pagkatapos ay umalis ang mga tropa. Si Lai Yun at Mo Yu ay umaatras. Bakit? Nataranta ang lahat sa ramparts ng lungsod ng Duanren. Hindi nila naiintindihan kung bakit umatake ang dalawang bansa ngunit hindi nagtitiyaga. Napatay nila ang mga opisyal at ang general pati na rin ang napakalakas na mabangis na hayop. Ang mga kaaway ay napakalakas, maaari nilang lipulin ang sinuman sa Duanren City. Gayunpaman, hindi na sila umaatake, sa halip ay umaatras na sila. Ano ang kanilang layunin? Si Mo Yu at Lai Yun ay magkasamang lumaban sa harapan. Bakit atras? Tanong ng isang opisyal mula kay Lai Yun na nakasuot ng pilak na baluti, sa mga nakasuot ng itim na baluti mula kay Mo Yu. Mas malupit pa sila kaysa sa mga tao mula sa Mo Yu. Paano ko malalaman kung ano ang gagawin nila? Sabi ng general mula kay Mo Yu na mukhang walang emosyon at walang pakialam. Saan tayo pupunta?
Ilang dose-dosenang kilometro ang layo, sa Eerie Death Mountain Chain. Maganda ang laban pero bakit umabot pa? At saka, sa kaibuturan ng Moyu. Sabi ng opisyal mula kay Lyon, nagulat siya. Pumayag kaming sirain ang Duanren City. Dumating ako kasama ang isang malakas na hukbo kaya bakit hindi sila patayin? Walang humiling sa iyo na manatili. Kung gusto mong manatili dito at wasakin ang kanilang lungsod, gawin mo, sabi nung naka-black armor na may malamig na ngiti sa labi. Mukhang pinagtatawanan niya ang mga taga-Lyon. Isang makapangyarihang hukbo. Nakakatawa. Sige. Malamig na ungol ng taong iyon. Kumaway ang opisyal at tumigil ang mga tao mula sa Lyon. Ang general ng Moyu ay malamig na ngumiti, ang kanyang hukbo ay nahati sa dalawa. Sa sandaling iyon, muling sinalakay ng mga tao mula sa Duanren City ang hangganan ng Duanren. Si Liu Fei ay nasa tuktok ng Duanren border at malamig na nakatingin sa malayo sa dalawang hukbo. Miss, may mga taga-Lyon pa, labanan natin sila. Sabi ng matanda. Kung hindi nila nalampasan ang barikada na ginawa ni Lyon, hindi nila maaagaw ang mga bangkay. Talaga, lalaban tayo, miss. Kung hindi, ang mga bangkay ay mawawala. Duguan ang mga mata ni Liu Fei. Nanatili siyang tahimik saglit at pagkatapos ay dahan-dahang sabi. Lahat ng mga unit, tayo ay magluksa at pagkatapos ay maghanda sa pakikipaglaban. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 710, ang pagdating ni Lin Fang. Maraming tropa ang nagtitipon sa Duanren border. 5 kilometro ang layo, may mga tao mula sa Lyon. Maaari silang umatake anong oras. Hindi na nila kailangang gumawa ng inisyatiba dahil ang Duanren City ay nagpasya na umatake, sila ay magiging isang grupo ng mga bangkay, ngunit si Lyon ay kailangang lumaban. Ang mga kuko ng mga kabayo ay naglalabas ng malalakas na tunog sa hangin. Ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Pagkaraan ng maikling panahon, sa wakas ay nagtipon na ang mga tropa ng Duanren City. Isang puting liwanag ang lumitaw at nakakasilaw, lalo na sa gitna ng lahat ng pulang baluti na iyon. Sa pinakaharap ng mga tropa ng Duanren City ay si Liu Fei. Nakasakay siya sa isang pulang kabayo at mukhang walang ekspresyon. Natutunan niya sa kanyang ama kung paano makipag-away, sanay na siya sa dugo at kalupitan. Siya ay naging mas malakas at mas determinado kaysa dati. Kahit namatay na ang kanyang ama, kaya pa rin niyang pamunuan ng isang buong hukbo. Kung mawawalan siya ng galit, mawawala ang tropa niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo upang makita ang isang kalunos-lunos na eksena. Tatay, hindi ako susuko. Hindi kita nagawang protektahan at baka hindi kita maipaghiganti, kaya ngayon lalaban ako hanggang kamatayan. Sana hindi mo ako sisihin. Bulong ni Liu Fei sa mahinang boses. Pagkatapos ay iniyuko ni Liu Fei ang kanyang katawan at nagsimulang mag-shoot ng mga arrow na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol sa hangin. Mamatay. Mamatay mamatay. Mamatay ka mamatay. Ang boses ni Liu Fei ay patuloy na umaalingaw sa hangin, ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Inihagis din ng hukbo ang kanilang mga sarili sa mga tao mula sa Lyon. Ang general ng mga tropa ng Lyon ay nakatingin sa malayo at malamig na ngumiti. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang mahabang espada na nagbuga ng malamig na ilaw sa hangin. Napakahina ng mga tao mula sa Duanren City. Kung wala ang utos na pigilan ang aming pag-atake, namatay ka na sana ng maraming beses. Bulong ng general mula kay Lyon. Nakaturo ang kanyang espada sa hukbong patungo sa kanya. Ang tunog ng mga kuko ng kabayo ay umalangaw sa lahat ng dako sa rehiyon. Parang mababasag ang lupa. Mamatay. Nanginginig ang lupa, pati ang langit. Mayroong nakamamatay na enerhiya sa lahat ng dako at palakas ang mga tunog ng sipol. Ang ilang mga tao ng Lyon ay bumangon sa hangin at ang kanilang mga silhouette ay kumikislap. Napakalakas ng kanilang chi. Lahat sila ay malakas na cultivator ng Zuan Chi layer. Para sa isang hukbo, ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay napakalakas na. Mamatay. Sigaw ng malamig na boses. Ilang dalisay na chi ang bumangon sa hangin at mas maraming tao ang namatay. Ang mga tropang Chi XC ay mga piling tao ngunit kapag kaharap ang mga cultivator ng layer ng Zuan Chi, wala silang paraan upang labanan. Mamatay mamatay mamata. Ang grupong iyon ng malalakas na cultivator ng Zuan Chi layer mula kay Lyon ay hindi mapigilan. Sunod-sunod nilang nilipol ang mga tao. Itinaas ni Liu Fei ang kanyang ulo at tumingin sa mga cultivator ng Zuan Chi layer sa kalangitan. Inilabas niya ang kanyang arrow spirit at lumitaw ang isang nakakatakot na arrow. Inilagay niya ang arrow na iyon sa isang busog at ang kanyang kabayo ay nagsimulang tumakbo pasulong, pagkatapos ay bumangon siya sa hangin. Nakalusot na si Liu Fei sa pangalawang layer ng Zuan Chi. Dama po ang kanyang palaso sa kamay ng kung sino, na nagpaiyak sa sakit. Ang taong iyon ay nakalusot sa unang Zuan Chi layer, nakatitig siya kay Liu Fei sa malamig na paraan. Dapat iuwi ang anak ni Liu Kanglan para magsaya ang lahat, malamang na napakasweet niya sa kama. Sabi ng ilang pervert na tao na nakatingin sa kanya. Labis silang napukaw sa pulang damit ni Liu Fei, mukhang kasing init ng apoy. Bigyang pansin. Sabi ng isa sa kanila na mukhang masama. Matagal na silang army, nakakatamad. Pinalibutan nilang muli si Liu Fei at may lumabas na isa pang palaso sa kanyang kamay na nagpaungol sa kanila ng malamig.
Isang nakakatakot na pisikal na lakas ang umatake kay Liu Fei. Naputol ng palaso ang pisikal na lakas na iyon, ngunit kasabay nito, marami pang ibang tao ang umaatake sa kanya. Napaungol siya sa sakit habang nakaproject siya patalikod. Boom boom boom. May mga kabayong tumatakbo sa di kalayuan at nasa paligid nila ang ulap ng alikabok. Tumingin ang karamihan sa Duanren border at nakakita ng ilang dose-dosenang libong tropa. Mga tropa ni Chi Xi, lahat sila. Naisip na nagulat ang karamihan. Nang marinig ni Feng Yuhan na si Liu Kanglan ay namatay, inutusan niya ang kanilang mga tropa na sumama sa kanya. Aatake ba sila? Lahat ay makinig sa akin. Galing sa Imperial City si Lin Feng, narinig ko iyon. Magtiyaga ka, sabi ng opisyal sa kanyang mga tropa na lahat ay nakalusot sa Zuan Chi layer. Pagkatapos ay bumangon sila sa hangin. Ang hukbo ay bumangon sa himpapawid sa harap ng Duanren City, ngunit ang katotohanang darating si Lin Feng ay hindi nakapagpaginhawa sa kanila. Kahit kay Lin Feng, ano ang magagawa nila? Masyado pang bata si Lin Feng at hindi niya kayang kontrolin ang ganoong mapanganib na sitwasyon. Hindi nila alam na napakalakas ni Lin Feng. Ang ilang mga tropa ay malamig na umungol at mas maraming tao ang bumangon sa hangin. Lahat sila ay may malalaking talon sa kanilang mga kamay. Mamatay. Sabi ng dalawang tao na gumagalaw na parang hangin pagkatapos ay inatake nila ang dalawang cultivator ng Zuan Chi layer gamit ang kanilang mga talon. Miss Liu, ikinalulungkot namin si General Liu. Ngayon, kami na ang bahala sa iyo. Sabi ng dalawang cultivator, ang kanilang chi ay napakalakas. Si Liu Fei ay mukhang malamig habang naglabas ng espada, gayunpaman, ang kanyang espada ay agad na nabali ng mga kalaban habang ang isang alon ng enerhiya ay binomba ang kanyang katawan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Miss Liu, hindi mo na kailangang magdusa ng husto. Lagi ka naming mamahalin. Sabi ng dalawang cultivator na lumilipat patungo kay Liu Fei, na ang mukha ay namutla na. Ang malalakas na cultivator mula sa layon ay mas malakas kaysa sa mga tao ng Duanren City. Tur. Sa di kalayuan ay may umuungal na halimaw. Ang mga tao ay nanginginig at itinaas ang kanilang mga ulo, pagkatapos ay nakakita sila ng isang pulang hayop, ito ay isang mabangis na sinaunang hayop. Ang mga pakpak nito ay pumapalakpak ng buong bilis. Dumating na si General Lin Feng. Sabi ng ilang tropang Chi Xi na nagmula sa Yunhai Sect. Pagkatapos ay bumaba si Lin Feng mula sa langit. Arrow. Malakas na sigaw ni Liu Fei. Kaagad pagkatapos, ang kanyang busog na espiritu ay nagpaputok ng palaso na tumama sa kalangitan ng buong bilis. Mamatay. Dalawang iba pang mga tao na may mga talon pagkatapos ay tinaga ang kanyang palaso at patuloy na hinahabol siya. Sirain. Malamig na sabi ng isang tao sa likod ni Liu Fei. Ang kapaligiran ay napuno ng isang napakapangit na enerhiya ng espada na maaaring masira ang lahat. Gayunpaman, nagawa pa rin ng mga blade energies na saktan si Liu Fei at pina-atras siya. Pagkatapos ay naramdaman ni Liu Fei ang isang banayad na enerhiya na humawak sa kanyang katawan at pinigilan siyang mahulog. Napagtanto niya na nakayakap siya sa isang tao. Nakikita niya ang ilang bakas ng paa sa lupa na iniwan ng isang hayop. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at hindi makapaniwala. Nakita na niya ang mga mata na iyon, mukhang malalim at misteryoso ngunit tulad ng dati ay kumikislap. May kaunting lamig sa loob ng mga balintataw ngayon. Noon, mukha siyang bata pero ngayon ay naging mature na siya. Mukha siyang mas matalino, ito ay ang parehong binata tulad ng dati ngunit may ganap na kakaibang chi. Hindi niya maramdaman ng malinaw ang chi na iyon. Tayo na, sabi ni Lin Feng na inilagay si Liu Fei sa likod ng may pakpak na tigre. Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa dalawang magsasaka gamit ang mga talon. Pagkatapos ay naglabas siya ng malamig na enerhiya, tila malamig na talon ng espada. Agad na tumagos ang enerhiyang iyon sa mga mata ng mga taong iyon, kinilabutan sila at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Napakalakas ng binatang iyon. Ang kanyang nakakatakot na sword energy pagkatapos ay umangat sa langit, nanginginig sila. Hindi nila napigil ang umiling ng marahas. Sa sandaling iyon, naliligo sila sa walang katapusang dami ng lakas ng espada at hindi makawala. Mamatay. Sigaw ng malamig na boses. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng sipol. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang sumilay sa kalangitan at ang dalawang taong iyon ay nagsimulang manginig ng malupit. Isang infinity of sword lights ang tumama sa kanila, sila ay nakatitig kay Lin Feng at takot na takot. Umihip ang hangin sa kanilang mga katawan, muli silang tinakpen ng liwanag ng espada. Naging alabok ang kanilang mga katawan at tinangay sila ng hangin. Ito ay kahanga-hanga.